Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Bagbag Public Cemetery, ang pinakamalaki pong pampublikong sementeryo sa buong Quezon City. At sa mga sandali nga pong ito ay tuloy-tuloy pa rin po yung paglilinis, pagpipintura ng ilang mga caretaker, ng ilang mga kababayan natin dito sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Dahil nga po sa susunod na linggo ay undas na po at inaasahan yung pagdagsana naman po ng mga kababayan natin para bisitahin yung mga yumaon nilang mga mahal sa buhay. Sa punto pong ito ay makakausap po natin si Ginalyn Alferez, isa po sa mga caretaker po dito sa Bagbag Public Cemetery. Magandang umaga po sa inyo, Ate Ginalyn. Opo. So, una po sa lahat, kayo po ay caretaker, pero meron din po kayong sarili niyo pong puntod na nililinisan dito? Opo. O, bakit po natin pinili na ganito kaaga, maglinis na po, magpinturan na po sa mga puntod? Para po mas madaling maglinis po kasi pag marami punta. Kayo po ba ay meron ding mga yumao rin na mahal sa buhay dito? Meron po, kapatid po at saka biyanan at saka po yung tatay ko po. So ano po ba yung experience kapag halimbawa mas maaga po nating nililinis yung ating mga puntod? Maaga pong maglinis po. At saka yung para hindi po sabay sa maraming tao. Alright. Taon-taon niyo po bang binibisita rin yung inyong mahal sa buhay? Opo. At saka kahit hindi po taon-taon, kahit linggo-linggo po siya, dinadalo po. Kasi malapit lang po kami dito. Alright. Maraming pong salamat. Si Ginalyn Alferez po, isa sa mga caretaker at kababayan din po natin na meron din pong yumaong mahal sa buhay dito sa Bagbag Public Cemetery. Sa mga sandali pong ito ay makakausap naman po natin ang administrator ng Bagbag Public Cemetery na si Ginoong Teogenes Biglang Awa. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman sa inyo. Alright. Una po sa lahat ay inaasahan po natin na mas marami pa po yung dadalaw. Nung nakaraang taon, sinasabing 118,000 po ang dumalaw dito sa Bagbag Public Cemetery. Dun sa 128,000 na mga apartment type na mga nakalibing dito. Ngayon po, inaasahan po natin mas marami pa? Ganun pa nga, ganun nga mangyayari siguro dahil dagdagan pa tayo na 3,348 na bagong libing mula noong October 12 last year hanggang October 12 this year. Kaya, so magmula po sa gano'ng karami? Sa ngayon, inabot na tayo 131,905. Oh, okay. From how many? From mula pa umpisa hanggang sa kasalukuyan, 131,000 na yan. Sa 131,000 na po. So, yung sinasabi natin kanina na bilang, 128,000, mas nadagdagan. Nadagdagan pa po talaga siya. Tapos tumapat din po siya sa weekend, weekend. Kaya inaasahan natin yung mga dadala, mag-uumpisa siguro sila na October 30 hanggang Sunday, which is November 3. Alright. Meron din po ba tayong mga experiences na mga halimbawa may mga nawawala, hindi nila mahanap, lalo na yung mga matagal nang hindi bumibisita sa mga yumaon nila mahal sa buhay? Paano po ang ginagawa natin? Meron naman tayo, computerized naman na yan, records natin, kaya madali naman matrace yan. Kung sakaling meron silang hindi matandaan kung saan lugar, makikita naman natin sa computer natin. Dahil nga po sinasabi niyo na padagdag ng padagdag, meron kayong binabanggit sa akin kanina na umaabot sa mga 79 na ang inililibing kada linggo? Ang minimum na libing namin birang-bira ay bumababa sa 70. Minsan, every week? Weekly. So minsan inaabot ng 79, 85. So paano po ang pangangasiwa nyo rito para masiguro na halimbawa, kasi syempre hindi naman lumalaki yung pwesto, di ba? Anong ginagawa ninyo para ma-accommodate pa rin yung nadaragdag na mga ililibing? Yung mga na-expert na 5 years, inuobligan natin ma-transfer kung pwede naman nila mailabas na. Kung hindi po kaya, kung hindi naman kaya walang walang pera, meron pa naman tayong remedyong ginagawa, nilalagay muna sa bone vault. Bone vault? Bone vault. Eventually po ba ipapakremate din yan? Kung sakali siguro talagang masikip na tayo at wala nang hanggang mapalit natin at mapagkasya sila. Hindi naman natin mauobligay yung mga taong wala na ipagtulakan yung kung wala nang paglalagyan. Paano naman po yung regulasyon natin pagdating sa paglilinis? Hanggang kailan? Hanggang kailan lang po ang libing? Ano po bang patakaran natin? Inaano ko sila na yung libing natin hanggang half day na lang na October 30.
Ngayon yung mga nagpipinturang caretaker, inabisuhan ko sila hanggang 30 na lang dahil Hanggang October 30 rin po. oo, dahil yung mga dumadalaw, baka mamaya madikit sa mga pinipinturahan. Binabaha rin po ba kayo rito? Ay, hindi naman binabaha ko. Alright. Paalala na lang po natin sa mga kababayan natin na dadalaw dito, ano po yung mga bawal dalhin, tsaka hanggang anong oras? Overnight po ba o meron lang specific na hours? Ay, kasi last year, namin hanggang 6 to 8 lang kami. Hindi na kami nag-allow ng overnight. Na 6 a.m. hanggang 10 p.m. 10 p.m. Tapos sa mga dadalhin po, yung mga pinagbabawal natin. Para sa mga dadalaw at papasyal dito sa Bagbag Cemetery, para maiwasan siguro natin yung abala. Lahat ng mga ipagbabawal wag na silang gaya ng mga baril, mga matatalas na bagay, patalim, kutsilyo, gunting. At yung mga alcoholic beverage na alak, bawal. Yung video okay o radio na Nagdulot ng ingay. magdudulot na ingay, pinagbabawal rin yun. Tapos yun nga, isa pa, yung magdadala rin ng pintura ng pamilya, talagang kukumpiskain yun dahil bawal na. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahong binigay niyo po sa amin. Si Ginoong Teogenes Biglang Awa po ang Public Cemetery Administrator ng Bagbag Cemetery. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Ingat po. Salamat rin. Thank you. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.